Okay, ano ang implication nito? 40 na kongresista, kongreso, siguro mga hindi buhaya ang mga 'to. Kasi 'pag sinabi nating, House of Congress, talagang buhaya ang label natin diyan, eh, pero hindi naman lahat. You would imagine merong 40 lawmakers na, nagba-back out dito sa pagpirma dito sa impeachment. House lawmakers are reportedly withdrawing their names from a draft resolution supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte. Uhuy! This comes just days after the House Justice Committee voted unanimously to find probable cause to impeach her. Ahead of the resumption of session on May 4, a draft resolution has allegedly been circulating among lawmakers. A report by Politico said more than 40 lawmakers led by House Justice Committee Chairman and Batangas Representative Uy, hindi biro yung 40 na yan, ha? Luistro were initially listed as authors. However, Kailan ang Ann kinakailangan? 100? Annis Cooper claims that number is now rapidly shrinking. The House is set to vote on the Shrinking! impeachment on May 11. At least 106 votes are needed to transmit the case to the Senate for trial. Oh, 106, tas may 40 na nag-back out. Naku. Earlier reports also said House Majority Leader Sandro Marcos had been informally reaching out to colleagues to gauge support, seen as a real-time headcount ahead of the crucial vote. Wow! So hindi na ako nagtaka na nangunguna pa rin hanggang ngayon itong si, Sandro Marcos na mag-lead para matuloy itong impeachment trial. Kasi kung matatandaan naman natin nung last year, oh, nakita niyo naman, number 1 siya sa listahan, oh. Number 1, si Marcos, Dong Gonzales, kung sino-sino yung mga yan. So, ito po ay listahan nung last year. Ito po umabot ng 200 plus, 206 or 200, 200 plus last year. At ang pinakauna sa listahan, nagrason pa itong si Marcos Jr. Ay si Sandro Marcos na, ba't naman hindi ako mauuna? Ganun ang sinabi sa parents ko. Nakita niyo personal? Because of personal, talagang ilalagay sa alanganin ang bansang Pilipinas to the point na kailangan pa nating gumastos. Gagastusan natin itong impeachment trial na ito. Sa totoo lang, kasi hindi nila kayang labanan ng isang Sara Duterte sa 2028. Kaya ganito, kaliwat kanan ang ginawa nila, winepones nila lahat ng ahensya ng gobyerno, kahit yung mga dilawan, kinuha na rin nila. Magkakasama na sila ngayon. Nakita nyo yung mga kinamumuhian nila dati na Trillanes, De Lima, Risa Ontiveros, yung mga yan, ay naghihimuran sila ng puwet ngayon. Pero ito lang masasabi ko sa inyong mga loyalistang mga tanga, no? While pinupuri ninyo ngayon ang mga yan at pinagsi-share ninyo ang kanilang mga sinasabi at talagang puring-puri ninyo, darating ang panahon by 2028, mumurahin ninyo ang mga yan. Kasi ginamit lang kayo, ginamit lang yung power ng amo ninyo sa ngayon. Pero pagdating ng panahon, sino man, regardless kung sino man ang maging presidente, babawian niyang amo ninyo. By that time, mumurahin ninyo yung mga yan, hindi nyo kami kasama. Hindi nyo kami kasama. Hahayaan naming malugmok din ang amo ninyo. Kagaya ng ginawa ng amo ninyo doon kay Tatay Digong. So, yan, napakalinaw. And kung sa Congress, sa House, sa mababang kapulungan ay nagsi-shrink ang kanilang mga support. Tignan natin. Kasi hindi naman lahat nadadala sa pera. Nagsi-shrink nga eh. Oh. Pag halimbawa man hindi nag-shrink at natuloy pa rin sa House kasi syempre kinumpirma din yan ni Toby Chanko na meron siyang biglaang saro na 90 million. Ha? Ano implication yan? Siya mismo nagkumpirma. Rise, kinumpirma din yan. So kung mas malakas ang sigaw ng pera, o puproceed yan, malalagay sa Senate. So, alanganin na nga sa House ngayon, pagdating sa Senate, alanganin din. Mismo itong dilawang to nagsabi. They say, let's do it in the Senate, let's present our evidence there. In other words, it is easier to get 9 Senate votes to dissent rather than have a majority in the House of Representatives
to dismiss. In other words, you're saying it's easier for her to win in the Senate than in the House. So, yes, and the numbers are less complicated. You have only 24 republics to talk to, and if you have 9, that's it. Now, if you look at it today, you have 9 in the minority in the Senate, and you assume that these are Duterte votes. So if that 9 stick together and would cast a negative vote, you can never convict. Now, of course, also the fact is, Pia is part of the majority, but is the sister of Alan. and I do not know if they will vote separately. But if Pia sides with with Alan, there you are. You All have right. 10. But Senator, Malinaw. Ano pa masasabi natin dyan? Self-explanatory na yan. Samantala, kahit na ganyan, talagang kaliwat kanan nga ang gagawin nila. Sa DILG, sa PNP, sa NBI, nakita nyo, kinakasuhan yan ni Matibagbag na may viral video ngayon, yung kanyang pagmumura sa isang anchor, no? At saka yung kanyang pagiging bastos kay Manny Pacquiao noong araw, weaponize lahat ng ahensya ng gobyerno. At pagdating naman kay Auntie Claire, nako, pati ba naman yung pagbiyahe ni VP Sara ay kini-question? Tingnan nyo. Itong mainstream media, no? Ang cheap nyo naman. Isang vlogger. Vlog niya ang pinagbabatayan ninyo ng inyong balita. Okay sana kung yung pagbabatayan ng inyong balita ay doon mismo sa kanyang press briefing. Hindi eh. Tignan nyo. Lang. Ganyan tinawag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang panibagong foreign trip. Ano? Dakwat siya lang. Ganyan tinawag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang panibagong foreign trip ni VP Sara. Sa text message sa Billionaire News Channel, kumpirmadong pinayagan ng Malacanang ang bise na bumiyahe mula ngayong araw. Hindi ba? Estilo nila yan. Estilo din nila. Papayagan nila na bumiyahe. Magbibigay sila ng travel authority or travel pass para bumiyahe ang vice presidente. Pagkatapos niyan, weaponize nila yung spokes nila at sasabihin, lakwatsera. Ang galing. Itatago raw kaya ni Vice President Sara Duterte ang pagtuloy niya sa kanyang foreign trips? Ito ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro sa Ayun ang vlog niyo. kanyang personal vlog. Tama ba? Ang cheap nyo naman na mainstream media kayo. Sobrang cheap ninyo. Na magbiyahe ka? Tama ba? Na habang nagtitipid ang gobyerno, diba? Hindi ba bawal ito? Diba? Pinapasahuran natin. Tapos aside from that, kumikita pa rin siya sa kanyang vlogging. Hindi po pwede to eh. Kasi pinapasahuran natin siya para maging spokesperson para sirain yung opisyalis na gusto nilang sirain. Pinapasahuran natin eh. Tapos, outside ng kanyang pagiging USEC, magbablog siya. Tapos yung vlog niya, very biased doon sa tinitira niya doon din sa press briefing. Tapos ito namang mga kachipan ng mainstream, i-amplify nila yung kanyang sinabi. Wala ba kayong ibang maibalita? O anong sabi ni Auntie Claire Castro? Nagtitipid. Ano sabi mo? Nagtitipid? Tama ba? Na habang nagtitipid ang gobyerno, Oo, nagtitipid. Nagsalita basta pagtitipid. Tignan nyo nga, dito pa lang sa pag-i-impeach. Magkano ang gagastusin natin sa impeachment? Around 26 million. Oh. There's still 27 million. Oh. Kasi ang total appropriations for 2025, Oh. 27,544,000. Ay, wow. 544,000 pesos. Ay, wow. Ang dami, Biruin ninyo yung kanilang, ano yung tawag doon, yung impeachment, ano yung damit nila, ang tawag doon, basta may tawag doon, yung damit nila sa impeachment, 2 pares po yan. Alam nyo ba kung magkano yung isang pares?
Ah, 7,000. 7,000 pesos. Ang pares yun. So, dalawang pares, 14,000. Ilan po sila magsusuot niyan? 30. So, doon pa lang kung i-compute nyo lang, doon pa lang sa damit, magkano na yon, aabot ng ilan? Kung 27,000,000, 500, hindi, 500,000, something like that. Ewan ko kung tama yung computation ko. Basta, sobrang magastos. 27,000,000 para lang sa impeachment na walang kakwenta-kwenta. So ano yung ikaw nagsasalita ka about sa ano, nagtitipid ang gobyerno samantalang politically, ang movement niyo politically ay impeachment which is 27,000,000. Tignan niyo tuwang-tuwa itong si Lacson. So, ang nagastos lang, around 500 is sa pagpapagawa ng robes. 500 pagpapagawa ng robes nila. The initial information is that 60 robes yung pinagawa at 60 pa lang robes, 7,000. 7,000 per piece. So that's around 400 plus other incidental siguro. Nagastos yung 544. So, Ay wow, ang dami naming nagugutom, 27,000,000. Pag 27,000,000 yan tapos kahit 1,000 pesos yung 25 kilograms. So, yung kahit yung tag 1,000 pesos lang, isa na 25 kg na sako, mabibigyan nyo 27,000 pamilya. With that 27,000,000, inuuna pa ninyo ang politics. Saan dyan? Saang party dito ang sinasabi mong nagtitipid ang gobyerno? there's at least 27 million, not 26 million. Proud pa. Anong pinagsasabi mong nagtitipid ang gobyerno? How about ang gastos nitong tatlong bugok na to? Na pagdating naman nila doon, wala naman silang nadat ng Zaldico. Only to go back to the Philippines. Tapos ang balita nila, ang kausap nila ay yung check. Tawag? O yung ambasador? Na miniting din nila sa Pilipinas or whatever? Anong ginawa ng mga to? Nagsimba? Damasyal? Gumastos ng hotel, pagkain, business class na eroplano. Saan parte ang nagtitipid ang pinagsasabi ni Claire Castro na ito? Sige nga. Diba? Maiwasan sanang gumastos. Kung personal trip lang, biyahe lang, lakwatsa lang, bakasyon lang, tapos syempre dala mo ang ibang mga staff mo at security mo. Sa isang panayam kasi Aba, edi wow. Lakwatsa lang. Sige, magkwentahan tayo. Claire Castro, kung gumagamit ka ng kokote mo, kung hindi ka bias magkwentahan tayo. Sino gusto mong unahin? Amo mo o si Sara Duterte? Sige, unahin natin si Sara Duterte. Tingnan natin at tanungin natin. Ito, may data naman tayo ayan. As of May 2026, si Vice President Sara Duterte, at least 17 foreign trips yon since 2024. Since 2024 po ito. Hindi siya bumiyahe nung kakaupo niya. Since 2024 na ipinakulong ng amo mo, dinala sa dahig si Tatay Digong. So, foreign trips, 2024. Tanungin natin kung magkano ang nagastos niya. Magkano ba ang, most na visited place niya is at least 5 times the Netherlands. Alam naman natin She recorded 11 international trips. Yan. In the first 8 months, 2025 alone, she recorded 11 trips. Yan. So, tanungin natin, magkano ba ang kanyang ginastos? Okay, magkano ang kanyang ginastos? Total is 7. Sabi niya, while she paid for her own travel, sabi niya dito, the government spent approximately 7.47 million to cover the travel expenses of her security entourage and staff. Take note, huwag yung kalimutan, 7.47 million. Remember, meron siyang international trips dito. This is in line with the work. In the work.
Ngayon, 7.47 million pesos. Ngayon, dadako naman tayo sa amo ninyo. Okay? Sa amo ninyo, meron siyang, ayan, makikita ninyo, meron siyang 41, ayan, 41 trips, international trips, since 2022. His 41 or 41st trip was a visit to the UN in New York from 9 to 10 March 2026. So yan po, ang dami eh. Dito 2022 pa nga lang eh. 2022, 7 trips kaagad. 2023, 2023, 12 trips. 2024, 10 trips. 2025, 5 trips. 2026, 7 trips. Grabe. Total of 41 international trips. Ngayon, tanungin natin kung magkano ang kanyang nagastos doon sa total na yan. Accumulated po ito. Accumulated. Nasaan na yan? 4.6 billion. Nakakalula. Ano lang yan Biyahe lang yan. Biyahe lang yan Sa biyahe, iba pa dito yung confidential funds niya, intelligence funds niya, iba pa dito. Yan We have the facts. As early as 2026, President Bongbong Marcos Jr. has been allocated approximately 4.6 billion. Dito sa kanyang, ito yung kanyang total eh. And ito. Noong 2022, 403 million. Noong 2023, ayan, 893 million. 2024, 1.4 billion. Grabe. Grabe ka dong. Ito ba yung nagtitipid? 2025, enacted budget, 1.29 billion. Wow, nagtitipid. Tapos 2026, may napansin kayo, nung 2025, ilan ba yung biyahe niya nung 2025? 5 trips. 5 lang 5 lang. Tingnan ninyo to gaano kakurap itong Marcos na to. 2025, 5 lang ang kanyang trip. Pero tingnan ninyo ang kanyang budget. Ang kanyang budget, 1.2 billion. Guys, tingnan nyo yan. Tingnan natin ng ilang trips siya nung 2022, 7 trips. 7 trips ang kanyang 7 lang yun 403 million ang kanyang budget. Noong namang 2023, 12 trips siya. 12 trips 2023, 8 halos 1 billion, 893. Okay, nung 2024 tingnan natin. Ilan ba yung niyang 2024? 10 trips. 10 trips 1.4, grabe. 10 trips. Ito yung nakakagulat. Ito, 5 biyahe lang, 1.2 billion. Saan dito yung pagtitipid? Sige nga, Aber. Huwag nga kami lokohin mo, Claire Castro. Get your facts right. Huwag yung mga imbe-imbento. Samantalang si VP 7, wala pang wala pang 100 million yan ilan yung yan? 11 trips lang? Total. Total po yan. Yan. Hindi. 17 trips na total. Huwag kami. Nandyan naman yung facts Hindi naman nagsisinungaling yung facts So, ayan. Moving on. Syempre, sabay dito sa impeachment is yung mga propaganda nila na yung sa West Philippine Sea, kung ano nung pinapasok nilang propaganda Ito naman, kasi meron na naman silang gustong pakinggan dito or paringgan dito kasi 'di ba? Sabi ni Tatay Digong magje-jet ski siya sa West Philippine Sea na hinahanap nila hindi daw nangyari. So tingnan natin ito gusto nilang palabasin dito, sa wakas nag-jet ski na rin sa West Philippine Sea.
Nakakatawa talaga. Nakita ninyo, ayan na, nakita ninyo, ayan. Ito, tignan niyo dito yung pampang. Dito yung pampang, ayan. Ni hindi man lang siya pumunta doon sa may banda doon, sa may gitna, ayan, sa may gitna. Hindi man lang siya pumunta sa may gitna. Anong point natin? Etong pinag-jet skian niya is sa Kalayaan Island, sa Pag-asa Island. Ha? Ayan sa Kalayaan Island, sa Pag-asa Island, which is part naman talaga ng Pilipinas kasi under sa Palawan yan eh. So kung titignan natin ang ating mapa, ayan po, dito po, ayan, Tito Island kasi is yan yung Pag-asa Island. Kalayaan Island kumbaga. So ito po, itong Tito Island na ito, ayan, kung titignan natin, medyo malayo siya sa, ayan, medyo malayo siya sa Palawan, which is dito, yung Palawan. Ayan po. Pero itong Tito Island or Pag-asa Island na ito, ay under siya ng province ng tawag nito, province ng Palawan. So, ano bang pinupoint ko? Sabi nila kasi sa wakas nakapag-jet ski na rin daw sila doon sa West Philippine Sea. Of course, kasama yan. West Philippine Sea naman talaga yung Kalayaan Island na yan o Pag-asa Island. Nakita nyo naman. Ito po yung pinag-jet skian niya. Kumbaga, example na lang natin, ito yung saan ba yun? Halimbawa, sabihin na natin dito yung dito siya nag-jet ski sa gilid lang o kaya somewhere dito sa may gilid-gilid lang. Diyan lang Tapos ipagyayabang nila na nakapag-jet ski na rin daw. Subukan niyang pumunta. Nasaan na yan? Ayan. Subukan nilang pumunta dito sa may gitna. Wag kami yung pinagloloko ninyo. Diyan lang sa gilid doon, dito lang sa pampang. Oh. Siyempre, alam makakalapit ba yung barko ng China diyan? Hindi Unang-una, hindi pwedeng mag-aground ang barko ng China diyan kasi ang babaw niyan. Doon siya sa may gitna. Doon kung saan pagtuntong mo dito pagtuntong mo pa lang doon sa may bandang yan, makikita niyo yung horizon na yan. Pagtuntong mo pa lang diyan, biglang maglabasan na yung Coast Guard ng or Navy ng China. Kaya wag kami, may gusto lang kayong palabasin dito na, ay, sa wakas kayo. Kami dito sa kung titignan natin ang layer ng ayan. Ayan. Ayan Pag-asa Island is municipality of Kalayaan under the province of Palawan. So okay lang na mag-jet ski kayo diyan kasi hindi kayo diyan dito kayo nag-jet ski lang kasi dito may mga bahay-bahay na diyan. Huwag kami pinagloloko ninyo, okay? Kasi kayo gusto niyo ipakita kasi itong Kalayaan Island siyempre sino ang nag-occupy diyan, siyempre Pilipinas. Tayo po. Kumbaga malaya po nating sabihin na atin ito. Atin ito kasi atin naman talaga 'yan. Part na po 'yan, kumbaga kung sino ang naunang 1974, ayan po, 1974. Ayan, sa pamamagitan ng pag-utos ni Marcos Sr. na dalhin ang mga tao diyan, sinaunang tao diyan, ayan, na-occupy natin. Kaya walang nagawa yung mga ibang mga bansa na nagdi-dispute. So atin talaga 'yan, under siya sa municipality ng ng Palawan. Right? So malinaw na po 'yan Huwag kayong magbida-bida diyan sasabihin ninyo na, eto sa wakas nakapag-jet ski kami. Magkano na naman kayang pera namin diyan ang pinaggastos niyo diyan sa propaganda ninyo diyan yung gasolina ninyo diyan. Tigil-tigilan niyo kami Kasi gusto niyo pakita na ito kampi tayo sa Amerika, kampi. Ayaw namin sa China kasi sila mananakop. Anong ginawa ng Amerika, 'di ba? Sinakop-sakop nila yung mga
Pinaglalagay nila yung mga military bases nila. At alam niyo anong nangyari sa mga military bases na pinaglagyan nila? Ayun, nasampulan sila ng Iran. Yun bang gusto niyong mangyari sa atin? Masampulan din tayo ng China in case in the future? Kasi ito, tingnan ninyo nasampulan ng Iran yung mga military bases ng Amerika, which is tinatago ng Amerika. Sabi nila, we've defeated Iran. Pero ang totoo niyan, ang daming mga military bases ang nasampulan ng Iran. Panoorin nyo to. Destruction. A CNN investigation discovering Iran has caused extensive damage to a majority of the U.S. military sites in the region. Precise Iranian missile and drone strikes, aided by sophisticated Chinese technology, hitting some of Aided by Chinese technology. Iran. Kita nyo naman. Magkasama ang Iran at China. Wais, smart. Smart. Ang mga bansang sumasama sa China, smart. Ang mga bansang sumasama sa Amerika, stupid. America's most crucial military assets in the Middle East. The extent of the damage unknown until now. Our Tamara Kablawi is out front. Camp Buehring, Kuwait. American soldiers enjoying a karaoke night at one of the biggest U.S. military hubs in the Gulf. Wow, karaoke. That was then. Oh. Biruin ninyo tingnan nyo yan nagkakaraoke yan sila. Oh, enjoy karaoke. Mga sundalong kano. Before yan, bago binumba ng Iran, tingnan nyo. One of the biggest U.S. military hubs in the Gulf. That was then. Boom. This is now. A once bustling American microcity in the desert, nearly empty and heavily damaged after a weeks-long barrage of Iranian Agoy! Paano yung videokehan nila dyan? missiles and drones. One of many U.S. military facilities in the oil-rich Arabian Peninsula, targeted by Iran even as the U.S. and Israel pummeled the Islamic Republic's large arsenal. So what impact have Iran's strikes had on America's footprint in the Middle East? A CNN investigation found evidence of unprecedented destruction. We can reveal that strikes damaged at least 16 U.S. installations across 8 countries. 16 U.S. installation. Hindi po biro yung mga yan. High level na mga facilities yan. Hindi po biro yan. Sophisticated yung mga yan. 16. According to our analysis and sourcing, You would imagine ilang ang military bases ng Amerika sa Pilipinas. Di ba 9? Ito 16. that's the majority of American military positions in the region, and some of them are virtually unusable now. Agoy, wawa man. A U.S. source familiar with the situation told us that they'd never seen anything like this at American bases, that these were rapid, targeted strikes using advanced technology. Iran's main targets? Multi-million-dollar aircraft, like this Boeing E-3 Sentry, which gave the U.S. a huge amount of visibility over the Gulf. Uy, grabe yan aeroplano nila It's out of production, Advanced. and in today's money, it's worth nearly $500 million. Critical communications equipment. Look at these giant golf balls. They're known as radomes, and they protect satellite dishes vital for data Ayan, and 3, 2, 1. Ay, baliktad. And 1, 2, 3. Boom! transmission. In this space alone, Oh, yan, tignan nyo. Hindi yan binabalita ng Amerika. Hindi nila binabalita yan. Kasi kahihiyan nila yan. Yan ba ang kakampi na gusto ninyo? Iran destroyed all but one of the radomes less than a month into the war. And crucially, radar systems. Nako! Highly sophisticated, expensive, difficult to replace, and critical to air defense. A second Sa Jordan yan. U.S. source, this one a congressional aide familiar with damage assessments, described these as the most cost-effective of the targets. Our radar systems, they said, are our most expensive and our most limited resource in the region. Nako! U.S. allies in the region, there's a dilemma. In some ways, Iran's show of force makes the U.S.'s presence in the region even more necessary to Gulf security. But there's a new reality Ang mahal nun. that U.S. military installations, previously seen as formidable fortresses, have turned into sitting targets.
Sitting target. Source told me the war has shown Saudi Arabia, that's the US's longest standing Arab ally, that the alliance with the US cannot be exclusive and it is not, in their words, impregnable. To get a sense of just how vulnerable US facilities have become, have a look at this. It's the Vulnerable, ah. war room at Qatar's El Udeid Air Base, Qatar. the theater command and control hub for US air power across 21 nations. Struck not just once, but twice. Ay, goy. Tingnan ninyo yan, ah. Sophisticated yan. Advanced. Sa Qatar Air Base. Al Udeid Air Base, Qatar. Imagine niyo na lang, yung mga base militar dyan sa Pilipinas. Imagine niyo na lang na ganyan mangyayari. Ang saya-saya ninyo, ang kompleto yung facilities ninyo. Tapos, There's El Udeid a Air Base, few moments later, ganyan ang control hub nangyari. for US air Ayan, tingnan nyo. 21 nations. Struck not just once, but twice. And according to a US source, causing significant damage. The base had been largely evacuated at this point and no casualties were reported. Iran's Oh. visibility over its targets has never been clearer. In 2024, according to the Financial Times, Tehran secretly acquired a Chinese satellite known as the TEE-01B, a massive upgrade from its own satellites. That means that Tehran went from looking at images of this quality to this. This is the first time America has fought an adversary with satellites that capture high-res imagery almost as detailed as its own. As the scale of the damage comes into Nasira. America's presence, once a protected Middle East, has turned into its Achilles heel. Responding to our findings, a Pentagon official said that the Defense Department does not discuss damage assessments. Siyempre, hindi nila di-discuss yan. Meanwhile, when we go to the Southeast Asia, sa Indo-Pacific region, siyempre, ganun naman ang balita sa atin. Namutaan! Chinese vessel sa EEZ natin. Ikinaalarma po ng Philippines. Ikinaalarma. Aggression, China aggression. Ganoon tayo, 'di ba? Gusto natin yung propaganda na ganyan. Although totoo nga naman, kaya lang siyempre maasahan mo ba yung Amerika? Vessel detection technology mula sa Canadian government. Gamit ang dark vessel detection technology mula sa Canadian government, na-detect ng Philippine Coast Guard ang 4 na Chinese. Hindi atin yan. Nakikigamit tayo. Canadian government pa. Asan yung Amerika? Saan yung picture ng Amerika dyan? Saan yung gamit nila dyan? Research ship sa loob ng ating exclusive economic zone. Ang ocean bed mapping vessel na Xiangyan Hong 33 sa Rizal Reef malapit sa Palawan, ang hydroacoustic research vessel na Xi'an 1 at deep sea research ship na Jianggang na parehong malapit sa Itbayat, Batanes. Bakit hindi kayo dyan nagpatakbo ng jet ski? Sige nga, Aber. May namataan kayo. Doon kayo magpatakbo sa may namataan kayo. Hindi yung atin naman talaga yung Kalayaan Island, yung Pag-asa Island. Diyan lang kayo sa may Pampang. Ang galing nyo. At barkong Zuhaiyun na nasa 170 nautical miles mula Bolinao, Pangasinan. Ikinababahala ng PCG ang barkong ito na isa raw drone mothership o may dalang mga underwater at aerial drone. This time around, 4 siya na sabay-sabay with different capabilities. Nagpadala na ang PCG ng mga barko at eroplano para obserbahan at itaboy ang mga barkong anilay hindi simpleng dumadaan lang sa EEZ. Sige nga, magpakita. Sa dami sige magpakita nga kayo ng ebidensya na tinataboy nyo. Baka kayo ang tinataboy. Pwedeng sabihin na they're actually exercising just freedom of navigation dahil obviously yung movement ng Chinese research vessel would show na may ginagawa silang research, marine scientific research without the authority of din ng Chinese Navy reconnaissance vessel na may bow number 797 sa laot sa pagitan ng Bajo de Masinloc at mainland Luzon. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Siyempre dahil dito. Yeah, of course. Get the microphone. Ano yung context? Philippines, US forces deploy anti-ship missiles radar
system to islands near Taiwan enjoined drill. Masisisi ba ninyo? 'Di ba? A different environment than what we're normal. This is a clear provocation. Sino ba ang nagpo-provoke? 'Di ba ito yung gusto ninyo? Tapos para kayong playing victim na, "Oy, may namataan tayong 4 na ship." Siyempre may ganito, eh. This is a provocation. Kaya hindi talaga malayo mangyari in the future 'pag nagkagiyera talaga sa buong mundo, damay talagang Pilipinas kasi mayroon tayong 9 na EDCA sites ng Amerikano diyan. Mga sophisticated yung mga gamit nila diyan. At pinag-uusapan at kinakasa pa ngayon yung paggawaan ng bala at, missile sa Pilipinas. Eh, di ano expect ninyo na magiging counter ng ibang bansa gaya ng China? This is clear provocation. So hindi po 'yan malayo talagang mangyari. So anyway, moving on sa ating lokal na balita. Ito nakikita ko na mukhang isusunod nilang titirahin itong si Garbin. Alam niyo naman itong si Garbin ay kasamahan sa Ako Bicol Party List ni Zaldico. At maalala ninyo nung sa mga hearing ng impeachment ay nagsasalita na siya na kine-question niya yung House talaga. So tingnan natin ito, parang merong ewan ko kung ito ay pananadya dito sa kasamaan at kaibigan ni Garbin. Dinipensahan ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang inarestong Chinese national dahil sa issue umano ng fraudulent driver's license. Kaibigan na raw ang congressman o ang businessman at walang indikasyon na banta siya sa national security. Narito ang exclusive. Kinumpirma ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na tumawag siya sa opisina ng Land Transportation Office o LTO. Matapos ang naging pag-aresto sa Chinese national na si Jukan Hong sa Legazpi City, Albay noong Pebrero. Matatanda ang una ng iniulat ng Billionaire News Channel na laya na ang Yashano Mall and Lotus Blue Hotel owner sa Bicol na si Lahat na lang ng inchik sa Pilipinas, ginaganyan ninyo? Jukan, matapos ang isang March resolution ng Bureau of Immigration. Mula 2002 kasi, Filipino ang nakalagay na nationality ni Jukan sa kanyang driver's license. Inamin nito na paulit-ulit niyang nire-renew ang kanyang lisensya kahit na alam niyang mali ang nakalagay na nationality rito. Kaya ani Congressman Garbin, diretso raw siyang tumawag sa LTO para alamin kung may legal grounds anya ang pag-aresto kay Jukan. Kwento kasi ng kongresista, kaibigan niya si Jukan at 2006 pa raw niya kilala ito. So alam niyo na ang susunod na mangyayari sa mga taong kumu-question na sa gobyerno kasi syempre hindi na tayo bulag ngayon. Marami ng gising, marami ng nakapag-iisip kahit siyempre itong mga ito, kumbaga malinaw na niloloko tayo eh. Malinaw na merong panlilin lang sa atin dito. Ito naman, itong mga tao na ito, hindi naman to pinipilit eh. Kumbaga kusang loob or kusa na nila realize na ito, abay teka parang mali talaga ito kaya makikita nyo susunod mangyaring susunod dito eh. Sa kabilang dako, ito naman, itong si Auntie Claire, Yan, si Auntie Claire, yan. Anong sabi niya, nakikiusap? Sabi niya, Palasyo, umapila na kung maaari, wag muna mag-rally habang may bisita si Marcos. Sino bang bisita niya? Yung ASEAN. Yung ASEAN. ASEAN Summit. Abay, hindi mo... Alam mo, merong mas magaling na sumagot sa'yo, Auntie Claire. Sabi niya, hindi pinagbabawal ang kilos protesta pero sana wag ito sa panahon na may bisita ang gobyerno. Ito meron akong ipapakita sa inyo na isang vlogger. Magaling siyang sumagot. Alam niyo itong vlogger na ito? Kasamahan nila to sa kabila I just don't know how it happened, yung transition nung pero upon looking at his vlog, sa tingin ko hindi siya nadala sa payroll or hindi siya nadala or hindi niya inaccept yung offer. Alam niyo nakakabilib dito, bata pa ito. As in bata. Pero yung mga matatanda, ayun, andun sila sa kabila. Kung makakundi na sila sa mga Duterte, akala mo naman walang dungis ang kanilang ipinagtatanggol.
So, with this Anti-Claire Castro, ito ang itatapat ko sa yung sumagot. Itong bata na ito mas magaling pa tong bata mag-isip sa inyo Sabagay nga naman, syempre pag pera ang pinag-uusapan, if the price is right, walang pinipili yan kay bata, kay matanda. Talagang kakagat ka. Pero itong bata na ito, hindi ko magat. Tignan natin. Ito sasagot sa iyo Ang pangalan niya sa FB is Poknat. Yan, Poknat. Ayan po. Yan. Ay, hindi makita. Yan. Basta ang pangalan niya sa FB, Poknat. Sige, sagutin mo nga, Poknat. Palasyo, umapila na kung maaari, huwag muna mag-rally habang may bisita si Marcos Jr. Hindi ipinagbabawal ang kilos protesta, pero sana huwag ito sa panahon na may bisita ang gobyerno. Kung maaari, huwag muna mag-rally. Kung maaari, no? Kung maaari. Simula kailan naging pakiusap ang karapatan? Simula kailan naging schedule based ang boses ng mamamayan? Hindi ito tungkol sa timing. Hindi ito tungkol sa pagrespeto sa bisita. Ito ay tungkol sa isang simpleng katotohanan. Ayaw niyong marinig ang tao. Sabihin niyo na, hindi naman ipinagbawal. Pero anong tawag mo dito? Kapag sinabihan ka na pwede naman, pero wag muna. Hindi ba malinaw yun? Pinipigilan ka. Hindi direkta, pero sapat para maramdaman mong tumahimik ka muna. Magaling tong batang to. Bakit? Dahil may bisita. So ano ang mas importante ng impresyon? Kaysa sa katotohanan, mas mahalaga ang itsura ng gobyerno kaysa sa sigaw ng mamamayan? Kaya nga. Ano to, Claire? Lukuhan? Wala. Sabog ka dito, Claire. Tinalo ka ng bata, Alam mo kung anong mas nakakagalit. Hindi yung pakiusap, kundi yung mindset sa likod nito. Yung ideya na pwede mong ipagliban ang hinaing ng tao. Na parang ang problema pwedeng stop. Stop. Pwedeng nahuli. Ang definition ni Claire Castro dun sa nahuli, stop. Yun yung explanation niya. Pwedeng yung nahuli na stop. Na-prevent. Walang yaka. Diba? Hindi trap sa mamamayan. Hindi kami dekorasyon na pwedeng itago kapag may bisita. Diba? Gago! Tanga! Inutil! Talantado! Agoy! Hindi kami background noise na pwede mong hinaan kapag kailangan. Kung Agoy! may problema, sisigaw ang sambayan ng Pilipino. Kung may mali, magsasalita kami. Hindi kami maghihintay ng tamang oras na gusto ninyo. Ayun. Hindi kami bayad. Ano? Dahil kadalas Ang mga bayad, yung napapastop. Ayun. yung tamang oras na yan, hindi kailanman dumarating sa panahong ito. Lalong-lalo na sa gobyernong administrasyong to. Agoy! No, kung talagang bukas kayo, bakit Marcos Kurap. takot kayo sa rally? Kung talagang matatag ang pamahalaan, bakit kailangan yung kontrolin ang ingay ng sambayan ng Pilipino? Huwag niyong baliktarin ang problema. Hindi ang protesta ang problema. Yung gustong patahimikin ang protesta. Kaya huwag niyong sabihin sa amin na kung maaari, huwag muna. Dahil ang sagot dyan, simple lang. Kung may mali, nagsasalita kami. Kahit kailan pa yan. Tama. Ang boses ng tao, hindi nyo pwedeng i-schedule. No? Kasi hindi ito panahon ni Senyor
Marcos Sr. Diktador. Diktador. Huwag Agoy. niyo kaming diktahan kasi hindi ito panahon ng pagdidikta. At saka, alam mo, magaling yung batang to eh. I-follow nyo nga ito. Suportahan din natin. Eto Auntie Claire, hindi tayo darating sa makikiusap sa taong bayan na wag muna kung maayos ang gobyernong ito. Kung walang paglalapastangan sa sa justice system natin, walang nagwe-weaponize, kung hindi kayo panay politiko, kung hindi kayo sa kaukulang tulong mula sa gobyerno, wala namang magpoprotesta eh. You would imagine, Labor Day, may nagganyan. Actually, ilang mga grupo ang nagprotesta niyan. Grupo ng mga dyan sa kabila, grupo ng mga Duterte. So nakita ninyo yung clash ng hindi mo kailangan makiusap kung maayos ang pamamalakad ng gobyerno. Hindi mo kailangang mamilit. Hindi mo kailangang takutin ang mga tao. Kung busog ang taong bayan, wala pong mangyayaring mga pagnanakawan at kung ano-ano. Kagaya nito, sabi ni Rimulya, sabi niya, safer daw ngayon kaysa dati. Hindi mo malinlang. Yung sinabi ni Marcos Jr. nga na 5,500 flood control ang natapos na fact check eh. O ngayon ito naman si Rimulya, sasabihin niya safer daw ngayon, mafa-fact check ka ng mga totoong nangyayari. Tignan nyo. Mas ligtas na ang publiko sa panahon ngayon at bumaba na rin ang crime rate. Yan po ay ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Paliwanag ng kalihim, nakatulong dito ang ani ay unti-unting pagresolba sa problema sa iligal na droga nang walang pinapatay. Big fish daw ng mga sindikato ang hinahabol nila imbis sa mga mamamayan. Sinabi ito ng kalihim sa isang press conference sa Occidental Mindoro kung saan pinakita niya ang bilyon-bilyong pisong halaga ng So mas safe ngayon na-fact check ka ng mga pangyayari. Kagaya nito, tingnan nyo naman to, broad daylight. Nasa loob. Tignan nyo. Kinuha pa rin yung sapatos, oh. Nakaloko itong mga bata tong mga pasero pa. mga to. Bawa na yung mga pasero. Shit, yun. Tapos tignan nyo, ginagawa ng jeepney driver. Wala. Ito may ice piece. Kasabot ba? Shit! Tignan nyo, wala man lang tumutulong. Uy, sindikato yun. Itong nakadamit. Ay, narinig ko alam nyo totoo, naniniwala kong sindikato ito. Nakadamit. Ayun ako, badge. Gusto mo yan. Papa, baka madami pa tayo dyan. Ayoko. Uy, sindikato yun. Itong nakadamit. Pag tumulong ka dyan, alam mo may kalalagyan ka. Sindikato nga talaga. Ako, badge. Gusto mo yan. Papa, baka madami pa tayo dyan. Yung mga babae. Ayoko niyan. Pasan ba yung mga pulis? Nasa loob. Yan ba yung sinasabi ni Remulla na safer ngayon? Baka pa nga itong si Father Flavi ba yun? Baka ito yung sinasabi niya, ano lang naman kami, okay lang, bebenta kami ng droga, gagawa kayo ng mga kabalbalan, konti lang naman yun. Yun na nga, ito yung mga tinotolerate nila. Malay mo, nakabatak din yung mga batang ito. Sasabihin ni Remulla, safer. Ano mga ito nangyayari? Ganyan, nagsipagbalikan. Broad daylight po yan, riding in tandem, nagsipagbalikan. Nung panahon ni PRRD, nawala yan. Nawala yung laglag bala. Nawala yung riding in tandem. Nawala yung mga durugista sa lansangan. Ngayon nagsipagbalikan. Ultimo, nanakawin na nga, binugbog pa. O kagaya nito, tignan mo, safe ba to?
Ayan, binugbog yan, Sa akin na isang lalaki, yung pupula, 3 sila. At paghablot po sa akin ay hinawakan po ako agad ng 2 lalaki. Kinuha po ang aking alahas at pera at ako po ay pinagbubugbog. Makikita po sa CCTV ng barangay. Rider po yan, namumuhay ng marangal, naghahanap buhay ng marangal, tapos ganyan ang ginawa. Bakit hindi mag-iingay yung mga human rights defender dito? Nasaan ang komento ni Remulla dito na sabi niya safer ngayon kaysa noon? Walang mga ganito noon. Bakit? Busog ang mga tao. Hindi lang yan. Pati nga yung mga babae. Yung nanakawin ka nga, ayan, maisipan pa na ikaw ay gahasain. Tingnan nyo to. Hilong ng mga sugat sa katawan, pero hindi raw ang trauma para sa streamer at content creator na si Puff Lee. Yan ay matapos pasukin ng isang lalaki ang kanyang inuupahang apartment unit. Kwento niya, March 22 ng gabi, matutulog na sana siya nang makarinig ng kaluskos sa banyo. May nakapasok na palang lalaki sa bintana ng CR. Nakita sa CCTV, around 8 p.m. nandun. Safer ngayon kaysa noon? So, in conclusion, busy sila sa impeachment, busy sila sa ayuda kuno, busy sila sa propaganda nila na ito, safe tayo ngayon compared noon, busy sila sa kakahimod puwet sa Amerika. Saan pa? Ang dami nilang pinagbibisihan na hindi naman nagko-contribute sa pagpapaganda ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. So, kung tayo, mag-iingay tayo dahil pinupunan natin yung kakulangan ng serbisyo ng gobyerno, anong ginagawa sa atin? Ayan, dagdag ko pa, busy sila sa pagpapakulong sa mga vloggers. Pero yung mga kawatan talaga na nagnakaw ng bilyon-bilyong pera ng taban ng taong bayan, malaya po sila, ang sarap ng pamumuhay nila. In the case of war, madali lang umalis ng bansa yung mga yan. Kasi may mga properties sa ibang bansa yung mga yan. So, yan pong klase ang tatak ng Marcos government ngayon. Yun lang.